Eksaktong-eksakto sa nangyari sa panaginip ko kagabi. Sa panaginip, ako ang kontrabidang babae sa isang nobela. Pagkatapos magpakasal sa pamilya Feng ang bida, naging napakasama ng ugali ko. Paulit-ulit ko siyang sinaktan. Ninakaw ko pa ang bilyon-bilyon ni Feng Yan para sa mga kamag-anak ko. Pinagkalooban ko sila ng trabaho sa Feng Corporation. Tinawag akong pinakamasamang asawang palaasa sa pamilya. Sa huli, pinalayas ako sa pamilya Feng. Nawalan ng tirahan, namatay sa aksidente. Kaya pala ako na natural na masayahing, naging masungit ng masungit kamakailan. Yun pala, kontrolado ng kwento ang takbo ng buhay ko. Sanglu, anong nangyari sa'yo? Bakit ka hindi nagsasalita? Ang plastic na kaibigan, para umangat, sinadya niyang iligaw ako para siraan si Feng Yan. Pagkatapos, ibinigay niya ang recording kay Feng Yan. Ito ang naging simula kung bakit kinamuhian ako ni Feng Yan sa panaginip. Anong problema sa pagiging pipi? Mabuti ang pipi, napakaganda ng pipi. Kapag pinakasalan mo ang isang pipi, walang away. Hindi ko alam kung gaano ako nagpapasalamat na napangasawa ko ang pamilya Feng. Ang buhay pagkatapos ng kasal, napakaganda. Sanglu, ang bait-bait mo talaga. Kahit nahihirapan ka, nagpipilit ka pa rin. Pwede mong sabihin sa akin ang totoo. Okay lang. Ang kakaiba mo naman. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Sa tingin mo nagpapanggap lang ako? Gusto mo bang makita na hindi ako masaya? Syempre, hindi. Mabuti naman. Kung hindi, iisipin ko na ang pakikipagkaibigan mo sa akin ay para sirain lang ang pamilya ko. Sanglu, nagkakamali ka sa akin. Genuine ang pagmamalasakit ko sa'yo. Maaga na. Uuwi si Feng Yan sa Beijing ngayon. Uuwi na muna ako. Ah, Biglang yaman. Hindi mababago ang pagiging kuripot. Bukod sa maganda ang mukha, ano pa ang maganda sa kanya? Mas mataas pa ang pinag-aralan ko sa kanya. Nandito na ako. Nandito ka pala. ang kasal ay pinagkasunduan ng mga nakatatanda, walang pagmamahalan. Mga estrangherong naghahati lang ng iisang bubong. Mga kasosyo lang sa negosyo. At most, basta hindi kami makakaabala sa isa't isa, ayos na yon. Pumayag kaya siya? 3 buwan na kaming kasal hanggang ngayon. 2 beses pa lang kaming kumain ng magkasama. Yung unang pagkikita, at nung pumunta kami sa lumang bahay, pagkatapos ng kasal. Wala pang 1 beses dito sa bahay. Pero para hindi ako maging taong kinamumuhian ng lahat, at maiwasan ang malungkot na wakas, kailangan kong magkaroon ng magandang relasyon kay Feng Yan. Hindi ako dapat matakot. Si, Gusto mo bang kumain ng sabay? May pag-asa pa ang relasyon natin? Oo, puntahan ko si Tita Jiang. Tatawagin kita pag handa na, ha? ganito na lang kasaya sa simpleng pagkain ng magkasama? Ano ba ang gusto niyang gawin? Ang galing-galing ko ngayon. Mag-usap tayo. Bakit iba na siya ngayon kaysa dati? Napakaikli at diretsong, naman yan. Wala man lang kahit anong expression mark. Pasensya na, ako ang nagtanong ng ganoon. Walang kuwenta ang tanong. Parang wala ka namang masagot kundi, o kung ano pa man.
Ganito na lang, ako ang magtatanong. Tapos, piliin mo lang kung alin ang gusto mong sagutin. Tapos, isulat mo na lang, okay? Ang ganda talaga ng sulat mo. Nag-aral din ako ng penmanship noong bata ako. Pero, isang buwan lang, tinigil ko na. Dapat, pinagpatuloy ko. Nag-practice ka ba ng pagsulat dati? Oo, nag-practice ako ng matagal. Kaya pala, talagang yung mga nag-practice lang ang makakagawa ng ganitong klase ng stroke. Tama pala ang guro ko noong elementarya. Gusto ko lang itanong, ilan ba sa isang buwan ang nandito ka sa Beijing? Hindi kita sinusubaybayan ha. Ako, nagugustuhan ko lang malaman. Ang gwapo niya. Ang ganda pa ng kamay. Kung hindi lang siya pipi, gaano kaya kakinang siya? Walang travel sa malapit na panahon. Huling tanong. Madaldal kasi ako. Noong high school ako, palagi akong nakikipag-usap sa katabi ko, kaya napapataas ako ng guro. Pero kung pipigilin ko, masasaktan lang ang loob ko. Gusto ko lang itanong, kung ganito kadaldal ako, maiinis ka. Sakin? Okay lang. Ayos! Malaking pag-unlad sa relasyon natin. Bukas, lalo pa nating palalimin. Ang kapalaran ko, si Sang Lu, hindi dapat kontrolado ng nobela. Magandang umaga. Nako, na-late na naman ako. Gusto mo bang kumain ng samgyupsal mamaya? May nakita akong isang lugar na maganda ang reviews. Gusto mo pa ring subukang alamin at sirain ang relasyon namin ni Feng Yan? Wala akong oras. May ibang lakad ako. Lulu, ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Gusto kong makipag-usap sa isang tao. Pwede bang ikansela mo ang date mo? At samahan mo ako? Gagamitin mo na naman ang awa ko. Umalis ka sa buhay ko. Pagdating sa samgyupsal, ay, nakakagutom naman panoorin ito. Gusto ko na ng samgyupsal. Hello, hello. Mga kasamahan, ang bagong nakuha nating lupa ngayon. Ano ang plano para dito ngayon? Nagbigay ang planning department ng 2 proposal. Ano pa ng mga kaning lupa ngayon? Planning department ng 2 proposal. Samgyupsal, ano sa tingin mo? Mga kasamahan, ang bagong nakuha nating lupa na ito, nagbigay ang planning department ng 2 proposal. Ang isa ay para sa mga gusali, ang isa ay para sa komunidad. Sabi nila, ang 2 ito ay makakapag-maximize ng kita. Anong oras ka uuwi? Sabay tayong kumain ng hapunan. Treat ko. Samgyupsal, ano sa tingin mo? Medyo marami na kaya akong sinasabi. Naiirita kaya siya sa akin? Pero, kahapon, sinabi niyang okay lang naman. Mag-overtime ako ngayon. Okay lang, syempre. Si Ice Block Guy naman yan. Kung maging madali siyang pakisamahan, doon ako magtataka. Hindi pa rin dapat ako masyadong madaldal. Baka matakot siya sa sobrang init ng pakikitungo ko. Hanggang dito na lang muna ang usapan. Ang bait ko naman, palagi akong nag-iisip para sa iba. Samgyupsal, samgyupsal. Ako na lang ang kakain mamaya. Pagkatapos kumain, pwede pa akong mag-shopping. Hindi siya sumagot. Salamat. Kain na tayo.
Sanglu, bakit mag-isa ka lang dito kumakain ng barbecue? Ito si... Ang swerte naman. Sabay na tayong kumain. Makulit talaga yung pinsan ko. Mas mabuting tapusin na lang agad ang pagkain, kaysa mag-aksaya ng salita. Sanglu, bakit yan pa rin ang bag mo? Yung maliit na shoulder bag? Nung college ka pa lang? Yan na yan, di ba? Hindi ka pa nagpapalit ng bago? Hindi ka pa nakakapag-abroad, di ba? Kung may pagkakataon, dapat talagang maglibot-libot ka. Marami kang matututunan. Bakit hindi pa luto? Ang sarap ng karne. Ang sariwa. Mahal. Kain ka. Ay nako, hindi ko kayang ubusin yung ganoon karami. Bigyan mo ako ng maliit na mangkok. Konti lang, okay na. Sino bang walang boyfriend ang may maliit na mangkok? Walang nag-aalaga sa'yo. Sanglu, hindi ka na rin bata. Huwag ka nang puro kain. Walang lalaking magkakagusto sa'yo. Wow, Ay nako, huwag mo nang isipin yung mga ganoong lalaki. Pagdating ng araw, papakilala ka ng asawa ko. Mga 100,000 kada taon ang kita. Sakto lang sa'yo. Feng yan. Hindi ba dapat nag-OT ka? Bakit ka nandito? Dumadaan lang ako. Kumain ka na ba? Hindi pa? Sabay na tayong kumain. Sanglo, boyfriend mo ba to? Bakit hindi siya nagsasalita? Bingi ba to? Hoy, Sanglo, bakit bingi ang pinili mo? Kaya pala hindi mo dinala sa bahay. Bakit ka ganyan mag-isip? May kapansanan pa ang hinahanap mo. Ano naman kung hindi siya nagsasalita? Maganda naman siya. Sa mukha pa lang niya, 3 platong kanin na ang nadadagdag sa kinain ko araw-araw. Mabubusog ako sa pangarap. Hindi tulad mo. Ano ba ang napili mo? Bagay sa'yo ang maliit na mangkok ng sanggol. Isang subo lang. Susuka ka na. Ano ang sinasabi mo? Ano ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Kapag nag-alala ka, yung buhok mo sa ulo, mukhang lilipad na. Baby, tingnan mo siya. Huwag kang mag-alala, baby. Isusuot ko para sa'yo. Isusuot ko para sa'yo. Huwag kang magalit. Sanglu, ikaw. VIP ng restaurant na ito ang boyfriend ko. Paalisin ko kayong dalawa ngayon din. Manager. Mahal naming VIP na kliyente. Ano po ang maitutulong ko? Paalisin niyo silang dalawa. Ako, nagbayad ako ah. Titingnan ko po. Paumanhin, Ginoo. Hindi na po kayo ang aming VIP na kliyente. Dahil nakakaabala kayo sa ibang kumakain. Maaari po bang umalis na kayo? Ano? Bakit nyo kinansela ang VIP niya? Dahil sa aming palagay, ang ginoong ito ay hindi karapat-dapat maging VIP. Kung hindi kayo aalis, kailangan namin kayong paalisin. Sige na po. Baby, hintayin mo ako, baby. Ikaw yon, di ba? Diyos ko, ang sarap ng kinain ko. Ano pa bang dahilan para magpakamatay? Sayang naman yon. Umupo ka. Oras na. Ang sarap talaga. Ito ay short plate ng Wagyu. Dahan-dahang ihawin sa katamtamang apoy. Para malak ang katas ng karne, tapos babaan ng apoy. Hintayin mong magbago ang kulay sa ibabaw sa magandang kulay karamelo. Saka mo nakainin. Tandaan mo,
Sariwa, malambot, at makatas. Sobrang nakakabusog. Tikman mo. Aw. Alam kong magugustuhan mo ito. Ito din. Ito ay beef tongue. Dahan-dahang tusukin ng chopsticks, mararamdaman mo yung texture niya. Sobrang chewy. Perpekto ang lasa. Magugustuhan mo talaga to. Ito pa! Ito! Masarap din ito! Ito! Kain ka muna. Talaga nga, ang pag-inom ng samgyupsal ang pinakamasayang bagay sa mundo, di ba? Para sa kanya, ganun lang ba kasimple at kadali ang maging masaya? Busog ka na ba? Kung busog na tayo, alis na tayo. Tara na. Espesyal na nagmaneho ang presidente para pumunta rito para lang makasama sa pagkain ng misis. Isang bagay na napakabihira. Pwede na sigurong maitala sa kasaysayan. May alam akong masarap na samgyupsal na eat all you can. Sobrang sarap. Isasama kita sa susunod. Mahilig ka ba sa inihaw na isda? Masarap din ang inihaw na isda. At saka chicken hot pot. At saka iron pot stew. At saka... Sandali lang. Uminom ng malamig para lumuwag. Kanina, di ba naglakad tayo para matunawan? Ang pagkain ang pinakamahalaga. Kumain ng marami, tumaba ng kaunti. Masaya araw-araw, walang problema. Ang pakiramdam ng pagkain kasama niya, parang di naman masama. Ang tamis. Laging may amoy ng barbecue sa katawan ko pagkatapos kumain. Ang bango ng orange shampoo na to. Huwag kang tumingin. Wala kang nakita, di ba? Ang timbang ng babae ay sekreto. Sanglu, sanglu. Busog na, malibog na. Hayop ka talaga. Pero yung mga labi niya, parang ang sarap halikan. Milk tea ng taon. Hot pot ng taon. Hala, ang gwapo ng asawa ko. Ang gwapo, naglalaway ako. Madaldal at masyadong masayahin.
Parang umaagos na maingay na ilog. Ibang-iba sa mundo ko. Magpanggap na mag-asawa sa harap ng iba? At huwag makialaman sa isa't isa. Yan ang tamang distansya para sa amin. Huwag kang matakot. Magiging malumanay ako. Na-late na naman ako. Sandali, alas 7:40 pa lang pala. Karaniwan, alas 8 pa umaalis si Feng Yan. Baka iniiwasan niya ako? Paumanhin sa pag-abala sa newsfeed ng lahat. Ipapakilala ko sa inyo, mga bes. Siya talaga ang tunay kong asawa. Apa. Sir Feng, may dokumentong kailangang pirmahan ninyo. Akay Shuichi, mua. Nag-like si Feng Yan sa post ko. Sabi ko na nga ba, paano niya ako maiiwasan? Nag-like siya sa post ko. Ibig sabihin, nagpapadala siya ng friendly signal. Kakain ba tayo mamaya? Pangwalo ngayon, may promo ang private Huayang restaurant sa baba. Maagang maubos ang pwesto kung mahuhuli tayo. Anong petsa ang sinabi mo? Pangwalo, dati, ikaw pa ang mas maalala sa mga promo at diskwento. Mayo 8, iyon ay ngayon. Pupunta ang mga kamag-anak sa bahay ng mga magulang ko, kasama ang nakakainis na pinsan kong babae at pamilya niya. Biglang nabitawan ng tatay ko na asawa ko talaga si Feng Yan. Tapos, napilitan akong pumayag sa mga walang kwentang hiling ng mga kamag-anak kong yan. At dahil nasa ilalim ako ng kontrol ng kwento, nagkamali ako ng malaki at ibinigay sa kanila ang bilyon-bilyon ni Feng Yan. Sa susunod na lang tayo magkita. May bigla ang lakad ako sa bahay. Xiaoke, humanap ka na lang ng ibang makakain para sa'yo. Ay, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Dapat kong pigilan ang trahedyang ito sa pinagmulan. Hoy, ang bigla naman ng kasal ni Lulu biglaan talaga, di ba? Ni hindi pa namin nakikilala ang jowa niya. Tingin mo, pwede ba nating imbitahin dito para makapagkita-kita at kumain? Ay, ano ba yan? Maganda ngayon. Tatawagan ko na siya. Sandali lang. Teka muna. Umuwi na si Lulu. Naku, Lulu, lalong gumaganda ka. Kamusta ka na? Mahirap ba ang trabaho sa TV station? Okay lang. Okay naman. Lulu, Hija, nagbawas na naman ba ng sahod sa TV station? Narinig ko kasi maraming lugar ngayon ang nagbabawas ng sahod. Siguradong hindi nakaligtas ang TV station nyo. Hindi naman. Tumaas pa nga. Kumpara sa pensyon mo, mas malaki ang itinaas. Hoy, Lulu, kanina pa namin pinag-uusapan to. Ang kasal mo, patago. Ni hindi mo man lang ipinakilala ang asawa mo. Tingnan mo ang pinsan mo, yung boyfriend niya. Nung unang punta dito sa bahay, mga mamahalin ang dala, di ba? Yung sigarilyo at alak, libo-libo ang halaga. Ano naman ang dala ng asawa mo? Nagbigay ng maliit na target. Shanga, yung nakaparada sa baba ng bahay nyo, yung puting Mercedes, yun ang binili ng boyfriend ni Xiao Xiao para sa kanya. Naawa raw kasi siya kay Xiao Xiao sa pagpasok sa trabaho, kaya binilhan niya ng sasakyan para magamit. Oo nga, pati yung mga bag sa bahay, mga damit, mga sapatos, ang dami, hindi na mauubos. Wow, pinabati kita. Isipin mo na lang na bayad sa emosyonal na pinsala. Sanglo, sour grapes lang yan, no? Ay, hindi. Wala akong ganoong klaseng appetite. Kahit anong dumi, kakainin ko. Ikaw. Yung pipi noong araw, asawa mo yon, di ba? Talagang nakakahiya.
Maayos na tao, napangasawa mo pa ang may kapansanan. Sinong nagsabing kahiya-hiya si Feng Yan? Sasabihin ko sa inyo, napangasawa ni Sang Lu ang Feng Corporation. Ang napangasawa ko ay nagbebenta ng ointment para sa Rayuma. Feng Corporation? Sa loob lang ng ilang taon, sa pamumuno ni Feng Yan, Hoy, tingnan nyo, hindi ba yan ang asawa ni Lulu? Oo, ito ang asawa ko. Marami akong asawa. Ngayon siya ang asawa ko. Kahapon, si Chinche. Kamakalawa, si Iron Man. Palit ako ng palit ng asawa araw-araw. Nasa mood lang ako. Lulu, pakinggan mo yung sinasabi mo. Wala ka na sa katwiran. hindi mo ba tinitignan ang edad mo? Nangangarap ka pa rin sa araw. Huwag mo nang ipagpatuloy yan. Tingnan mo, ang pamilya nyo. Ano na ang itsura? May kapansanan pa ang napangasawa. Kung hindi talaga kaya, pumasok ka na lang sa pabrika ng boyfriend ni Xiao Xiao. Magtrabaho ka roon. Mag-guard ka. 3 o 4,000 kada buwan ang sahod. Nandyan na siya. Bakit siya nandito? Sino yon? Ay, si Ayan ba to? Ayan, pasok ka at umupo. Ayan, dumating ka na pala. Bakit ang formal mo pa rin? Ang dami mong dala. Ayan, dumating ka na. Umupo ka. Tara, Ayan, dito ka umupo. Ah, alam ko na. Baka naman alam ninyong nandito kami, kaya sinadya ninyong bumili ng napakaraming bagay para magyabang lang. Nagpa-hire ka pa ng tao para buhatin yan? Nako, magkadamayan tayo. Huwag kayong magpanggap na mayaman. Hoy, Lulu, yun ba yung sinasabi ng tatay mo, yung nasa TV? Oo nga, mukha talagang magkamukha. Tatay, anong mata mo? Malaki ang Feng Corporation. Paano magiging pipi ang presidente? Paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Tama ka rin. Kaya nagsisinungaling lang si Xiao Lu, di ba? Matanda na, wala pa rin katinuan. Dapat talagang disiplinahin. Naghanap lang ng nagbebenta ng pain reliever. Yung mga ipinakilala namin sa'yo, mas mabuti pa kaysa sa pipi na to. Tama. Lahat ng magagandang bagay, sa inyo na pupunta. Kayo ang laging tama. Kaya, ate, hihintayin kong ikasal si ate sa malaking palaka at magkaroon ng maliit na palaka. Ako ang magbibigay ng consolation prize. Ikaw, Sanglu, anong sinasabi mo? Binuksan ko ang puso ko at nagsabi ng totoo. Ganito rin naman ang ginagawa ninyo. Di ba? Sa kabutihang ginawa namin sa'yo, nag-asawa ka lang ng pipi. Para kang nabaliw. Tama na. Sa harap ng manugang ko, ganito ang sinasabi ninyo. Totoo lang ang sinasabi ko. Oo, kayo ay magkakapamilya. Kung kayong lahat ay hindi masaya, umalis na kayo. Umalis na kayo. Arya, Sige, umalis na. Totoo lang ang sinasabi ko. Wala talagang modo. Hoy, Sige na, umalis na tayo. para sa ikabubuti ninyo to. Ay, bakit mo ako itinutulak? Aalis na kami. Hoy, ano ba yan? Dahan-dahan. Sige, umalis na kayo. Hindi na kayo aasahan. Sige, umalis na. Ayan. Pasensya na at napahiya ka. Ayos lang. Lausang, lutuan mo naman kami ng ilan sa mga espesyal mong butahe. Oo, siya. Xiaolu, samahan mo sila. Hindi ko sinasadya sabihin na nagbebenta ka ng ointment para sa Rayuma. Nakita mo naman, yung pinsan kong babae at tiyo ko, buong pamilya nila. Sira ulo talaga.
Kung malalaman nila na ikaw ang presidente ng Feng Corporation, tiyak na magkakagulo sila sa'yo. Ayoko lang na madalang ka sa gulo. Yun pala ang iniisip niya. Ako, tulungan ko muna si Papa. Bakit ka pumasok? Hindi ka na lang sa labas kasama si Feng Yan? Tay, may sasabihin ako sa'yo. Huwag niyo pong sasabihin sa mga kamag-anak natin na napangasawa ko na ang isang Feng. Talaga namang hindi ko maintindihan kayong mag-ina. Bakit ba lagi na lang kayong nagtatago? Ang anak kong mahal, arranged marriage nung bata pa kayo yan. Ipinagkasundo kayo ng lolo mo. Hindi naman yan pagmamakaawa para umangat. Bakit hindi pwedeng ipagmalaki? At huwag pang sasabihin. Oo, maganda naman talaga yon. Pero kagabi, napanaginipan ko si Lola. Sabi niya, hindi dapat ipagkalat ang bagay na ito. Kapag hindi sinunod, magkakasamang sama ang pamilya. O kaya naman, ay nako. Huwag mo nang sabihin, mistiko, na halos ang lola mo. Tiyak na totoo ang sinasabi niya. Sige, hindi ko na sasabihin. Tay, magprito ka pa ng isda. Uuwi ko. Si, Kumusta? Napakagaling magluto ng tatay ko, di ba? Gusto na gusto ko yung pritong isda niya. dapat madalas kang umuwi para kumain. Naku, ang ganda-ganda ng anak ko kahit anong suotin. Sanglu. Ma, yung nasa kotse parang si Sanglu. Limited edition yon sa magazine. Paano siya nandoon? Imposible yon. Si Sanglu, sirain na e-bike lang ang meron yon. Nagkakamali ka yata. Hindi ako nagkakamali. Malamang, ayaw na niya sa pipi. Nakakapit na sa mayaman. Nagpapanggap lang yan sa harap ko. Paano gamutin ang mutism? Ang mutism na may espesyal na sintomas. Kailangan ng pasensya ng pamilya para gabayan ang isang taong tahimik. Tulungan ng pasyente na malutas ang kanyang problema para hindi na siya tumangging magsalita. Swerte naman, eksperto ako sa pagpapagaling sa pamamagitan ng usapan. May oras ka ba ngayon? Mag-usap tayo. Bawat buwan, dumadating si Dr. G para gamutin ka. Sa susunod na pagpunta niya, sasamahan kita. Nabasa ko sa mga eksperto online. Ang paggamot sa mutism ay nangangailangan ng buong suporta ng pamilya. Ako ang magiging pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong suportahan ka ng buong puso. Pamilya? Selyado na. Wow! Ang ganda ng kamay niya! Nasaan ang gamot? Anong hinahanap mo? Naghanap ako ng ilang tips mula sa mga nakarecover sa mutism, mga karanasan sa paggaling. Kung may time ka, basahin mo, baka makatulong. Sige, magtrabaho ka muna. Aalis na ako. Di ko alam kung bakit. Pero kapag nararamdaman kong nandito siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Salamat. Bihira kang magpakita ng ganyang inisyatiba, Ice. Tama nga, Lulu. May saysay pala ang pagsisikap mo. Ano ba naman yan? Close tayo. Napansin ko yung photo sa study mo. Ang ganda ng tubo. Ang galing mo mag-alaga. Naubos na ang quota ko sa chika ngayon. Inaantok na ako. Good night.
Malapit dito may pribadong kusina ng lutong huayang. Kung mahuli tayo, wala nang pwesto. Sige, kunyan tayo ng litrato dito. Una, ako ang kukuha ng litrato mo. Ate Lu, tingnan mo! Ang ganda ng forma. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Yung Black Warrior, sabi ko sa iyo, ipagtabi mo para sa akin. Sa susunod na buwan, kukunin ko ng buong bayad. Bakit mo ibinenta sa iba? Dali, kumuha ka ulit ng isa para sa akin. Hoy, ang aking gitara. Dumating na siya! Dumating na siya! Ang bida sa nobela, sa wakas, may 3 bahaging pagmamataas, 4 na bahaging pagiging matigas ang ulo, at 5 bahaging kawalang paki. Isang banggaan, malalim na pagmamahal, nagulat ang buong mundo. Susunod, ito na, ang mapagmataas na binata ay magkakagusto sa kanya, kuwentong modernong idol. Nasira ang aking gitara, magbayad ka. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo? Kapag nasira mo ang gamit ng iba, magsabi ka ng pasensya. Huwag nang tumingin, dali na tayong umalis. Oy, Bakit ka tumatakbo? Nakita na kita. Yung gwapo, parang tinatawag ka. Wala, mali ang narinig mo. Ate, may pera ka ba? Pahiram naman, babayaran kita mamaya. Tutulong ba ako o hindi? Kung tutulong ako, baka masira ang kwento. Kung hindi tutulong, mas lalong magiging masama ang impresyon. Baka mas mabilis pa akong patayin. Wala akong pera. Walang pera. Nagpakasal ka sa kuya ko tapos sasabihin mong wala kang pera? Talagang duwag at kuripot ang mga galing sa maliit na pamilya. Nakadeposito sa bangko ang pera ko. Time deposit. At yung kay Feng yan, hindi dapat galawin iyon. Ganito na lang, itong relo ko, ibibigay ko sa iyo. Tingnan mo kung may mahanap kang sanglaan para makapagpalit ka ng pera. Ang kulit mo naman. Itong sira-sirang relo mo? Nakakahiya namang iharap mo pa. Ayun, tama. Huwag mo nang gamitin. Mukhang sinubukan mong tumulong, pero wala ka namang naibigay na tulong. si? Itong relo na ito ay ituturing na sangla, iiwan mo sa akin. Kapag nakakolekta ka na ng pera para bayaran ako, saka mo bawiin. Kaya pala siya ang bida. Ang bilis talaga mag-isip. Mag-add tayo sa WeChat. Ganun na lang ba? Na-add na? Bagamat medyo nagbago ang takbo ng kwento, pareho pa rin ang direksyon nito. Dahil dito, nagkaroon ng ugnayan ang dalawa. Hindi kaya hindi rin ito makakapagbago sa takbo ng kwento? Kung hindi kita hinadlangan, hindi mo na siya tutulungan? 22 taong gulang na. Ano ibig mong sabihin? Humihiwalay na sa ina, sariling problema, sariling asikaso. Sabi ko na nga ba, hindi ka maaasahan. Noong pinakasalan mo ang kuya ko, pera lang ba ng kuya ko ang habol mo? Naalala ko noong usapang dote, ang daming perang ibinigay sa iyo. Ibinigay mo ba lahat sa pamilya mo? Ngayon, mas masakit pa sa hiwa ang paglabas mo ng konting pera. Linta ba ang lahi ninyong mag-anak? Buisit ka, matagal na kitang tinitiis. Anong sinisigaw mo? Ako? Tinulungan kita ngayon. Hindi ka lang nagpasalamat, nandito ka pat nang aaway. Kung ganyan ka ulit magsalita, baka ipaareglo kita sa kuya mo. Hindi mo magagawa! Subukan mo ako. Hemp, Hoy, teka, wag! Ganun na lang. Alis na ako, ate. Sanglu, ikaw nga talaga. Sanglu, bakit mo ako in-unfriend sa WeChat? Nagkamali ka ba? Hindi mo ring sinasagot ang mga tawag ko. Marami akong gustong sabihin sa'yo. anong ginagawa mo dito? Sanglu, yung investment forum ng station nyo, inimbita si Mr. Feng. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Nalimutan ko sa pagod. Magkasama kayo sa iisang bubong. Hindi alam ni Sanglu na si Mr. Feng ay darating sa forum ngayon. Mukhang ang relasyon nila ni Mr. Feng ay parang estranghero pa rin. Magpapakita ako ng maganda. Para maalala ako ni Mr. Feng. Paalam, Sanglu. Magkakilala kayo? Yung babaeng si Miss Guan. Ang bango-bango. Oo, hindi ko siya kilala. Sino ba yon? Hindi ba yan si Mr. Feng ng Feng Group? Nandito na siya. Malaki talaga ang event ngayon. Hindi ko inasahang maiimbitahan siya ngayon. Ang ganda ng antas ng investment forum ngayong taon, naanyayahan pa si Mr. Feng. Oo, hindi ko inakala si Mr. Feng ay mas gwapo pa kaysa sa magazine. Oo nga, oo. Sanglu, may problema sa grupo nyo. Ano? Tara na. Mr. Feng, tuloy po.
Parang hindi ko talaga siya nakilala. Wala bang paraan para maayos ito? Sa file po ang problema. O sa equipment. Sa file po, kahit yung backup na USB, hindi rin ma-play. Kapag binuksan, corrupted file ang lumalabas. Subukan ko. Kaya mo ba? Paano malalaman kung hindi susubukan? Yung mukha ni Boss Feng na parang laging nagyelo. Bihirang magpakita ng emosyon. Pero ngayon, parang may halatang pagkagulat. At kitang-kita ang pag-iisip. 3 buwan lang ang nakalipas. Parang estranghero pa rin ang tingin ni Boss Feng sa asawa niya. Bakit biglang nagbago? May nangyari bang nagpabilis ng relasyon nila? Bakit hindi pa nagsisimula? Ang tagal na, bakit hindi pa rin maayos? Bakit hindi pa rin nag-uumpisa? Ano ba ang nangyayari? Kung hindi talaga kaya, laktawan na lang ang grupo ninyo. I-play muna natin yung sa ibang grupo. Ang galing! Boss Feng, ako po si Guan Shiching mula sa Investment Department. Ako ang may hawak ng proseso para sa investment promotion event ngayong araw. Lahat ng trabaho, ako ang responsable. Boss Feng, nauuhaw ka ba? Ikaw. Bukas, mag-report ka sa branch sa Nanfeng District. Huwag ka nang magpakita sa headquarters building. Ako. Kung sa Nanfeng District na ako, paano ko na siya makikita? Hindi ba yan si Sanglo mula sa Team D? Sinong kotse ang sinakian niya? Malamang, kotse yan ng isang malaking investor. Palagi siyang nagpapanggap na mukhang dalisay at matamis. Yung mga mukhang mas dalisay sa labas, sa likod, mas... Tara na. Hintayin mo ba akong sabay tayong umuwi? May ginagawa lang ako, kaya hindi pa umalis. Ako naman, ngayon, wala rin akong dinala si Orange, yung bike, scooter. Swerte-swerte ko talaga, no? Hello? Lulu, may sugar daddy na nakakita ng potensyal sa proyekto ng team natin. Exclusive sponsorship, 80 million. Alam mo ba kung sino? 80 million. Sugar daddy. Yuyukod ako para magpasalamat sa kanya. Si Feng Yan ng Feng Group. Huwag kang yuyukod sa loob ng kotse. Delikado yan. Xiaoke, bukas na lang natin pag-usapan ng detalyado. Bye. Boss Feng, ang galing ng mata mo. Talagang henyo ka sa negosyo. Malayo ang iyong pangunawa. Matalas ang iyong paningin. Ikaw ang pinakamakinang na bituin sa larangan ng negosyo. Isang simpleng pagtaas lang ng kamay mo, kaya mo nang baguhin ang takbo ng industriya. Nakapagpaplano ka ng maayos at nagtatagumpay kahit malayo. Yung mga bagay na habang buhay hinahangad ng iba na hindi nila maabot ay isang piraso lang ng iyong mga pyesa. Ang kakayahan mong umunawa sa merkado, parang may kapangyarihan kang manghula. Bawat hakbang mo sa pamumuhunan, parang ang tadhana mismo ang gumagabay. Dadaanan kita para maipasa sa'yo ang lahat ng swerte. Nakita mo ba kahapon si Feng Yan, ang presidente ng Feng Group? Oo, ang gwapo ng profile niya. Ang taas at matulis ng ilong. Balita ko, may asawa na siya. Siguro tuwing umaga, ang asawa niya gigising nang nakangiti dahil sa gwapo niyang mukha. Sayang nga lang, pipi siya. Mas nakakaakit pa yung mga ingay na ganoon, di ba? Sanglu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-usap kayong dalawa. Ano bang mga laman ng utak ko? Mga kalaswaan. Pupunta si Dr. G sa susunod na Sabado. Mas gusto ko pa rin sana na makapagsalita si Feng Yan. Ate, nasa baba ako ng opisina mo. May kailangan ako sa'yo.
Ade. Huwag kang maingay. Mukha ba akong nakakahiya sa lungsod? Eto na ang sirain mong relos. Kung kapatid ko siya, bibigyan ko siya ng kumpletong pagkabata. Sa orihinal na kwento, nagmamaneho si Feng Yi sa gabit ulan at may naganap na landslide. Natamaan ang hita niya ng mga bato. Ang buhay na ekspresyon niyang ito, hindi na muling nagpakita. Oo nga pala, pinilit ako ni Xiaoxi na dalhin ito sa'yo. Naibigay ko na ang gamit. Aalis na ako. Feng Yi, mag-ingat ka sa pagmumotor. Huwag kang magmotor kapag umuulan. Lagi kasing sinasabi sa akin ng kuya mo na nag-aalala siya sa pagmumotor mo. Alam ng kuya ko na naubos ang allowance ko dahil sa pagbili ng motor. Ikaw ba ang nagsumbong sa kanya? Sige, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang siesta ko. Bye. Salamat, kuya. Salamat, ate. Yamang binigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na isulat muli ang aking buhay. Dapat ko ring gamitin ang sarili kong mga mata para kilalanin silang muli. Ang mamahaling sasakyang sinakyan ni Sang Lu, ang may-ari ay may apelyidong Feng. Siguro si Feng Yi iyon. Nagkita sila sa napakaliblib na sulok. Tiyak na kabit ni Feng Yi si Sang Lu. Sang Lu, guguluhin ko ang buhay mo. Hala, Xiao, yung sulat ng reklamo, makikita kaya ng boss ni Lusang yon? Siyempre, nakalagay. Natanggap na nila. Sa tingin ko ngayon, kausap na siya ng boss niya ngayon. Ang mga opisina na ganyan, takot na takot sa iskandalo. Ma, na-fire nga talaga si Lusang. Pupunta ako para makita ko mismo kung paano siya umalis ng nakakahiya. Hoy, yung mag-asawang Sang, naglalakad-lakad lang sa baba. Sabihin natin sa kanila na na-fire si Lusang. Tara na. Ang taas-taas na ng mga dokumento. Mas mataas pa sa hairline ko. Ginoong Feng, kanina pumunta ako sa TV station para i-confirm ang kontrata ng investment. May narinig akong mga chismis tungkol kay Mrs. Sinasabi nila na nakakuha siya ng investment sa hindi tamang paraan. Hindi pa niya inaamin sa publiko ang relasyon namin. Ano ba ang kinakatakot niya? Ginoong Feng, simula nang ma-promote si Mrs. bilang associate director, ang mga chismis na yan hindi tumigil. Mas mabuti kung diretso na lang akong pumunta sa TV station at sabihin sa kanila ang relasyon ninyo. Sunduin kita sa TV station, sabay tayong kakain sa lumang bahay. Para malaman ng lahat ang relasyon namin ni Lusang, mawawala na ang mga chismis. Yang project na yan, umaasa lang sa mayaman. Ay naku, yang pag-asa sa lalaki, walang magandang kahihinatnan yan. Nakita mo? Oo nga. Ang babae, kung wala kang kakayahan, wala talaga. Huwag kang magaya sa kanya, tama? Birthday ko sa susunod na linggo, pero hindi ka makakapunta. Biglaan kasi ang nangyari. Hindi kita malilimutan. Oy, Hmm. hindi ba ito si Sanglo na nakakuha ng pondo sa pamamagitan ng katawan? Si Sanglo? Bakit siya natanggal? Laxative ba ang kinain mo sa almusal? Bunganga mo, nagtatain na agad.
Ikaw ang nagpapakasarap sa mayaman. Hindi maganda ang negosyo nitong mga nakaraang araw, ano? Kaya lahat ng tao, kapareho mo na lang ng trabaho? Nung gabi matapos ang investment forum, nakita ko siyang sumakay sa isang mamahaling kotse. Natanggal siya, karapat-dapat lang sa kanya. May asawa na. Nagpapakasarap pa sa mayaman. Grabe ang problema sa ugali niya. Gusto mo pang magtrabaho sa istasyon? Sumama ka na lang sa asawa mong magbenta ng ointment para sa rayuma? Hoy, ikaw! Alam ko na. Ikaw ang sumulat ng reklamo, di ba? Sanglu, dapat pasalamatan mo pa ako, ang pinsan mong babae. Mas mabilis mong nakilala ang katotohanan. Alam mong isa ka lang laruan. Kung hindi, malaking bagay ang pagkatanggal mo. Bakit hindi ka niya tinulungan? Asawa ko yon. Nangangarap ka pa rin? Isang walang kwentang pipi. Itinuturing mong siyang binata ng pamilyang Feng? Kung asawa mo siya, luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Si Boss Feng ba? Ano ang sinabi mo, Boss Feng? Ipakilala ko sa inyong lahat. Ito ang aking asawa. Si Feng yan. Asawa mo? Hindi ba isang piping nagbebenta ng ointment para sa rayuma? Paano pwedeng si Feng yan? Anong sinabi mo kanina? Sabi niya, kung si Feng yan ang asawa ko, luluhod siya at magmamakaawa sa akin. Biro lang namin magkapatid. Bakit ang dali mong mainis? Hindi naman ako madaling mainis. Sa susunod, huwag mo nang gawin iyan. Ako, mahaba ang memorya ko sa galit. Hindi na uulit. Xiaoke, sa susunod, ako ang taya sa pagkain. Paalam? Wow, bagay na bagay sila. Nako, naninigas na ang mga binti ko. Hindi ba kita naipit? Okay lang kung hindi. Bakit ka biglang dumating ngayon? Naku, pasensya na. Ang busy ko ngayon. Hindi ko pa nga nababasa ang mga mensahe ko. Hindi mo na kailangang puntahan ako. Pwede naman akong mag-taxi papunta doon. Bilang asawa, dapat kong ipagtanggol ang pangalan mo. Kaya ko to. Salamat pa rin. Bilang pasasalamat, pagdating ko sa lolo mo, magpapakita ako ng magandang asal. Hindi kita bibiguin. Ano tong amoy? Ito ba ang kinain ng tao? Isa ka lang sa mga empleyadong inupahan ko. Ang pamilya mo hindi ako gusto. Kahit ang mga katulong, inaapi ako dahil wala akong ari-arian. Kainis ang istoryang to, ginagawa akong tanga at masama. Ang sama naman, ngayong araw, ibabalik ko ang magandang imahe ko. Para maniwala ang lolo mo sa atin na magkasundo tayong mabuti, pagpasok natin, magpakita tayo ng pagiging malapit. Ganito, gusto mo bang maghawak sa braso o sa balikat? Sa tingin ko, baka mas mabuti na maghawak na lang tayo sa braso. Pinapili ko siya kung maghawak sa braso o sa balikat. Ang gusto niya, sa baywang, ang suwail naman niya.
Lolo, nakauwi na kami. Ang galing mo namang magpabait, pero akala ba niya madaling lokohin si Lolo? Siya ang kilalang hari ng impyerno ng Beijing noon. Tara, Sanglu. Halika rito, tingnan mo ito. Ito ang larawan namin ng lolo mo noong kami pumasok sa hukbo. Siyempre po kayo ang pinakagwapo riyan. Mabuti ang mata mo, Sanglu. Gwapo rin naman ang lolo mo noon, di ba? Upo. Feng Bai, 21 ka na ngayon. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Patuloy ka pa ring magsusulat ng kanta? Lolo, sulat ng kanta? Hindi yon. Gumagawa lang siya ng basura. Aray. Masakit ang tanga ko. Anong basura kaya ang nagsalita kanina? Feng Bai, gusto mo na namang masuntok, ano? Grabe ang dominasyon ng dugo. Kung ganito sila katakot kay Feng Yan, bakit kaya sa kwento? Nag-away sila sa huli? Hindi kaya sila napigilan ni Feng Yan? O kaya naman, sa mga susunod na pangyayari, wala na si Feng Yan. Siguro abala sa trabaho si Feng Yan, kaya wala siyang oras para bantayan ang kapatid niya. Ang rap ay pagpapahayag ng damdamin at pagpuna sa lipunan. Ikaw muna ang punahin mo. Abay, narinig ko yung bagong album mo. Pangit talaga. Pangit? Ay, hindi. Mali. Ano ba yan? Astig. Oo, tama. Napaka-astig. Lolo, ikaw? Tulong! Challenge ba to na pigilin ang tawa? Ako'y multong pinabayaan ng mundo, sumasayaw sa puntod ng di napapagod. Ako'y mangkukulam sa may baryo, gumagawa ng chismis ng tuloy-tuloy. Ako'y lobong umaatungal sa hating gabi, nagpe-peace sign sa buwan, ng sabik. Kung magiging sikat pa tong kantang to, handang-handang magpakita ako ng headstand habang naghuhugas ng buhok sa acupressure mat. Astig nga talaga. Pupunta muna ako sa CR. Kuya, ate, siya. Nang uuyam siya sa akin. Buong gabi kong pinagbutihan ang impression ko, pero nabigo pa rin. Gaano karaming pagsubok ang kailangan niyang daanan para maging ganito ang kanyang tahimik at mahinahong pagkatao? Hello, Ma? Lulu, kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Inaapi ka ba ni Feng Yan? Hindi. Mabuti naman siya sa akin. Kakauwi lang namin mula sa pagkain sa lumang bahay. Mabuti naman. Yehey! Ang relasyon ko kay Ice Bro ay lumapit ng kaunti. Biglaan akong inatasan sa opisina na mag-business trip. Kailangan ko nang umalis ngayon. Huwag kang mag-alala, siguradong makakauwi ako. Nangako ako na sasamahan kita sa treatment mo. Paalam. Bigla kong naisip na inaasam ko na ang araw na makakapag-usap kami ng normal. Nasusunog ang kotse. Hindi na kami makalabas. Kahit alam kong may progressive exposure therapy, kung saan ilalagay ang pasyente sa isang kinatatakutang sitwasyon sa isipan. Parang binuksan ang sugat at tinanggal ang nagnanaknak na laman. Ayan. Gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Ma'am, maganda ang resulta ng therapy ni Mr. Fang ngayon. May mga palatandaan na siyang magsasalita.
Talaga? Oo, pagkatapos ng therapy ni Mr. Fang ngayon, mga 3 o 4 na araw mula ngayon, magkakaroon siya ng insomnia. Kailangan bantayan siya ng pamilya. Sige, naalala ko na. Oh, nga pala, kapag ang isang taong may selective mutism ay nagpakita ng pagiging agat-ado, maaaring palatandaan yon na magsasalita na siya. Kailangan ninyong maging mapagmasid. Salamat, Doc. Mukhang napakalamig ni Feng yan. Paano ko siya mapapaemo? Anyayahan ko siyang manood ng horror film. O kaya, maglaro sa nakakatakot na escape room. Pero takot ako eh. Sumakay na lang kami ng roller coaster. Ano kaya ang itsura ng mukha niya? Ito ang inihanda kong calming tea para sa iyo. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing mamayang gabi. Simula ngayon, sasabay ako sa iyo sa maagang pagtulog. Sana'y makatulog ka hanggang umaga. Good night! Pagkatapos ng bawat therapy, kahit uminom ako ng calming tea, panay pa rin ang bangungot ko buong gabi. Malamang, hindi mag-iiba ngayong gabi. Niyakap niya ako. Ma'am, hindi ka ba makatulog kagabi? Kahapon pa ba? Ilang gabi na ko hindi makatulog ng maayos. Ang reaksyon ni Fong Yan sa sleeping tonic. Bakit iba sa inaasahan? Yakap niya ko habang natutulog. Talagang hindi ako makatulog. Maghahanda ako ng isa pang tasa ng sleeping tonic. Inumin mo kasama ng mister mo mamayang gabi. Huwag mo nang ihanda para kay Fong Yan. Ang gamot, may lason din yan. Masama kung sobrang dami ang inumin. Pinapakiusap tayo ng station manager para sa sharing session. Pwede ka bang magtelepono ngayon? Oo, pwede. Hello? Siya Sinan? Ang daldal. Hindi yan nangyari sa amin kailanman. Ha? Pag-usapan natin sa Lunes. Bakit wala ngayon ang sleeping tonic para sa akin? Nakalimutan mo ba? Dahil sa kwentuhan? Bago matulog, wala naman akong inihanda na sleeping tonic para sa kanya. Bakit niya pa rin ako niyakap? Ay, tulong! Sino bang makakatiis sa ganitong tukso? Boss Feng, President ng Asia Pacific Region ng MK Group mula sa Pransya, nagpadala ulit ng imbitasyon sa inyo. Iniimbitahan kayong dumalo sa French dinner party na kanyang ihahanda. Tatanggi na lang ako gaya ng dati. Mahilig siya sa French food. Hindi ako nagkakamali, di ba? Pumayag si Boss Feng. May oras ka ba sa susunod na gabi? Samahan mo ako sa isang French dinner party. Sige. Pupunta ako. Formal ba? Kailangan bang magsuot ng gown o ganoon? Hindi formal. Suot ka lang kung ano ang gusto mo. French food.
Ano sa tingin mo? Hindi naman mapapahiya si Boss Feng, di ba? Hindi ka umiling desisyon ko to. Sa tingin mo, ang ganda-ganda ko. Boss Feng. Buti na lang at nakarating ka. Pakiramdam ko, parang may butas na sa katawan ko sa titig niya. Parang giraffe sa zoo. Ikaw naman, parang polar bear na yellow sa exhibit. Wow, ang ganda. Asawa mo na po siya, no? Hello. Bakit kahit tulog na, hawak-hawak pa rin? Sanay na po ako. Pupunta lang ako sa CR. Ang ganda ng kasama ni Boss Feng. Sayang, Pinag-uusapan nila ako. nagpakasal sa isang pipi. Hindi sayang. Bagay ang pipi sa isang dekorasayon. Tama lang silang magpartner. Ang mga Chinese hindi mapili sa lasa. Kahit pipi, kayang itaas ng ganon. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi natin. Maganda pero tanga. Mag-aalaga ng isang pipi at baldado. Ang bibig ng asawa ko, nasa akin. Wala kayong karapatang humusga. Ang bibig ninyo, nasa CR. Tapos ng hapunan, hindi pa rin kayo busog? Dito kayo sa labas ng CR kumakain? Kaysa mag-usap tungkol sa iba, bumalik na lang kayo sa mga kalsada ng Paris at manghuli ng mga magnanakaw. Mas marami pa ang magnanakaw sa inyo kaysa sa mga lokal. Bisita kami ni Lucas. Nang ahas kang magmura sa amin. Narinig ba niya? Pasensya na. Hindi pwede. Nakakagigil talaga. May naisip pa akong 2 panlalait. Babaliwin ko siya ulit. Susuntukin ko pa siya. Sanglo. Halika rito. Nagsalita siya. Huwag mong sayangin ang oras sa ganyang klaseng tao. Ako na ang bahala. Ngayon ba ang tamang panahon para pag-usapan yan? Kanina nagsalita ka naman. Bakit nagtatype ka na naman? Pinili ko lang na hindi magsalita. Hindi, dahil hindi ako makapagsalita. Alam ko, ang selective mutism ay dahil sa psychological factors. Ayaw lang magsalita. Pero kanina, bakit ka biglang nagdesisyong magsalita? Nang makita ko siyang ipinagtatanggol ako, ang pagtawag sa kanyang pangalan ay halos kusa na lang lumabas. Baka kasi narinig niyang may chismis sa kanya sa likod niya, kaya nagkaroon siya ng emotional disturbance. Pero ang ganda talaga ng boses mo. Talagang hepe. Totoo pala sa mga nobelang Cold CEO. Kailangan ng encouragement therapy. Magaling naman ako sa pagbibigay ng papuri. Kanina, nagulat talaga ako. Akala ko kung sinong voice actor ang pumasok sa tenga ko. Sabi ko sa'yo, sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw ang pinakamaganda ang boses. Ganyan ang ngiti, ang pogi. Ang gwapo, gusto na kita. Kanina ba, lasing ako? Busog sa almusal? Kahapon, malabo ang isip ko. Makipag-usap ng madalas kay Feng yan para mas mabilis siyang makakapagsalita. Nagbabasa ka ng dyaryo? May mga pangyayari ba sa mundo ngayon? Ay, ang ganda ng panahon nitong nakalipas na 2 araw. Sa tingin mo ba? Wala naman, okay naman. Hoy, host siya. Nakita na ni Sir Wang Zong yung PPT mo. Pinuri ka niya. Maganda raw ang ginawa mo. Naghirap ka. Oh. Sige, kita tayo sa susunod na linggo. Hinahanap ka ni Yeye. Nagsalita siya. Nagsalita talaga siya kanina. Pero, yung panahon ng pangalawang beses niyang nagsalita, hindi talaga pareho sa inisip ko. Ano kaya talaga yung para maging dahilan para magsalita siya? Ano kaya talaga? Baka naantala lang ang epekto ng pag-uusap natin?
Magandang umaga. Ang sarap talaga ng tulog ko kagabi. Ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Parang kaya kong patayin ang isang kalabaw. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? May iniisip ka ba? Baka dahil sa sobrang dami kong tanong. Sige, pipigilan ko muna ngayon. Ang hirap talagang hulaan ang iniisip ni Feng Yan. Siya, hindi niya naaalala ang nangyari kagabi? May isang napaka-popular na topic sa internet ngayon, tungkol sa pisikal na pagkagusto. Nakita mo na ba? Nakita ko na. Ibig sabihin, kapag may gusto ang isang tao sa isa pa, ang katawan ay nauuna sa isip para magpakita ng iba't ibang senyales. Halimbawa, tuloy-tuloy na pagngiti sa'yo ay ari, ari, ari. At mas malalim pa, hindi mapigilang lumapit at makipaghalikan at yakap sa kanya. Ganoon pala. Pisikal na pagkagusto ang nararamdaman niya sa akin. Paano ko pa mapapalalim ang pisikal na pagkagusto sa akin ng asawa ko? Madam, dumating na po kayo. Gusto naming gamitin ng hotel para sa isang outdoor shooting ng aming TV station. Pwede po bang tulungan ninyo ako para maayos ito? Itong 5-star hotel na ito, inilipat na ni Chairman Feng sa pangalan ninyo, Madam. Diretso ninyo na pong magagamit. Hindi na kailangang magrenta. Ah. Ito po. Talagang walang kapantayang Jingxi, pinakamahal na resort hotel dito. Sabi nila, kung walang reservation dito, hindi ka talaga makakapag-check-in. Salamat sa'yo, Xiao Xiao, na inanyayahan mo kami rito. Ang laki ng ginastos mo. Mga mahal ko kayong lahat. Ang mga ginagawa ko, tama lang naman. Mabait talagang bata si Xiao Xiao. Mas magaling pa siya kaysa sa kabilang sang. Napakaganda ng napangasawa, pero hindi man lang tumulong sa mga kamag-anak. Si Sanglu, dati madalas akong inaaya lumabas. Pero nang mag-asawa na, wala nang tawag. Siguro hindi na kami kasing level sa paningin niya. Ah, tatawagan ko mamaya ang mga magulang niya. Ay, ang ganda ng lobby. Halika, kumuha tayo ng group picture. I post natin sa group chat. Si. Hindi ba yan yung bata mula sa pamilya Sang? Ay, siya nga. Lu, sabi nila, asawa mo ay presidente ng Feng Corporation? Mag-isa ka lang ba? Wala si President Feng? Napakaganda ng napangasawa, pero hindi man lang tinutulungan ng mga kapatid. Sa gabi, nagpa-reserve pa ako ng seafood feast para sa lahat. Ay, si Xiao Xiao talaga ang pinakamatagumpay. Lulu, hindi naman sinasabi ni Tito. Tingnan mo, dumating na ang mga kamag-anak. Di man lang inalok. Ay, Tito, wag mo namang pahirapan si Lulu. Mahirap din naman ang buhay niya sa pamilya Feng. Ay naku, itong suot mo, hindi pa aabot sa presyo ng isang pares ng sapatos ni Lulu. Wala bang binibigay na pera sa'yo ang pamilya Feng? O katulong ka ba doon sa pamilya Feng? Anong kwarto ang nireserba ninyo? Kwartong may double bed. Tama kayo. Dumating sina tita at tito para magbakasyon. Dapat nga akong mag-ayos para sa inyo, bilang pagpapakita ng paggalang. May available pa bang VIP suite na may view ng ilog? Meron pa, 5 pang natitira. Ay, di ba't sakto yon? Sige, i-upgrade ko ang double bed nila sa VIP suite. May ganoon ka ba karaming pera? 3 gabi, tama ba? Oo, 3 gabi. Ay, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakatulog sa ganoong kagandang hotel. Yung double bed, ako pa ang nagpakiusa para makareserba. Ay, mahigit 8,000 piso ang dagdag sa isang kwarto. Si Sanglu ang magbabayad nito. Sayang naman kung hindi titirahin. I-upgrade na natin. Sige, i-upgrade na. Bigyan mo sila ng 10% discount. Binigyan ka ng 10% discount ng pinsan mo. Sa card mo ibabawas mamaya ang bayad, ha? Ano? Sa card ko ibabawas? Hindi ba ikaw ang magbabayad? Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Ikaw ang nag-book ng kwarto para sa lahat. Ako naman ang nag-upgrade lang ng kwarto. Syempre sa card mo ibabawas ang bayad. Hoy! 10% discount too, ha?
Hindi basta-basta makukuha yan ng iba. Walang anuman. May iba pa akong lakad. Mauna na ako. Mag-enjoy kayo dito. Hoy! Hoy! Magkano lahat-lahat? 30,000 piso bawat kwarto. Lahat-lahat ay 135,000 piso. Ano? Ito ay si Sanglu. Hindi ako. Ay naku, ayaw ko na ng VIP Sea View room na to. Ibalik mo sa dati kong double room. Paumanhin, ma'am. Na-cancel na po ang double room. Kailangan pong mag-book ulit 1 linggo bago ang check-in. Eh di hindi na lang ako titira. Pwede ba? I-cancel ko na. Malamang nabasa ninyo ang mga patakaran ng hotel namin. Hindi po pwedeng mag-cancel pagkatapos mag-book. Paumanhin. Stop it in 3 which piso? 1 taon kong sahod yan. Hoy, ano ba? Ang sobra, hati-hati na lang tayo. Ano? Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami dito titira. Tama. Kung hindi kaya, huwag ipilit. Hindi ako magbabayad niyan. Nako naman. Okay naman dito. Ano yung ingay? Hindi ba si Feng Yi to? Yung eksenang ito, parang si Feng Yi. Lalabas para magkarera. Tapos makikita niya si Feng Bai kasama si Qiao Shi. Tapos mag-aaway na ang magkapatid. Dahil dito, nasira ang pandinig ni Feng Bai. Kaya iniwan niya ang musikang minamahal niya. Mula noon, magkaaway na silang magkapatid. Ang bilis naman ng eksenang to ng away nila. Nasaan na kaya ngayon sina Feng Bai at Qiao Shi? Hindi, kailangan kong pigilan to. Pero hindi dapat halatang halata. May idea na ako. SOS! Kailangan ko ng tulong. SOS! Kailangan ko ng tulong. Busy ka ba ngayon? May time ka bang pumunta sa Kilan? Mag-overnight ako dito. Bigla kong naalala. Nakalimutan kong magdala ng damit. Siya. Ano ang room number ni na Feng Bai at Qiao Shi? 1705. Nandito na ako sa bahay. Anong mga damit ang kukunin ko? Kunin mo yung light green na cardigan. Nasa drawer ng aparador sa kaliwa. Nasa pangatlong compartment. May Scottish na bandana din. Tapos yung puting pantalon. Kasama yun doon. Basta, isang bagsak na lang. Dalhin mo na lang lahat yan. Pupunta na ako. Sana umabot pa. Ate, Bakit nandito sila? Huwag sanang makita sila ni Feng Yi. Ikaw yung nakita namin sa mall. Kayong dalawa. Bakit hindi kayo nagstay sa kwarto? Bakit kayo gala ng gala? Umuwi na kayo agad. Ate, kanina mo lang ako tinawagan. Sinabihan mo akong wag gumala. Ano ibig sabihin yon? Nina. Ganun pa rin ang nangyari sa kwento. Besh, may personal na away sila. Hintay ka muna sa tabi. Oh? Kung makikipag-away ka pa, maniniwala ka bang basag-basag ang ulo mo? Ang astig naman ng ate na to. adrenaline lang ang habol. Rich kid na thrill seeker. Kuya? Kuya, hindi ko sinasadya yon. Umalis kayong dalawa. Bilis, umalis na tayo. Ate, aalis na rin ako. Bye. Walang away. Walang nasaktan. Nagbago na talaga ang takbo ng kwento. Nasaktan ka ba? Kanina nakapagsalita ka, di ba? Ngayon, hindi ka na naman makapagsalita? Yung mekanismo mo ng pagsasalita, ang hirap talaga maintindihan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung paano. Pinapunta mo ako rito para lang pigilan silang dalawang mag-away? Oh, Sa susunod, bago ako dumating, dito ka lang maghintay.
Okay lang kung mag-away sila. Ayokong masaktan ka. Nag-aalala sa akin si Mr. Yellow. Sanglu! Hindi ba siya yung presidente ng Feng Corporation? Ang asawa ni Sanglu. Ginoong Feng, ako po ang tita ni Sanglu. Ginoong Feng. Ako po ang tito ni Sanglu. Unang pagkikita. Hoy, anong ginagawa mo? Kaninong kamay ba ang hindi mahahawakan? Nakapag-empake na ba kayong lahat? Ginoong Feng, napakaswerte ni Lulu na mapangasawa ka. Talagang napakalaking biyaya. Lulu, yung kuya mong si Tiancy, nag-aral ng hotel management. Hindi ba sa pamilya Feng, ang hotel na ito? Pagbigyan mo naman siya ng trabaho kay Ginoong Feng, kahit manager lang, pwede na. Tapos yung bunso mong si Yao Zhu. Narinig ko na namuhunan ng Feng Corp sa isang paaralan. Kung hindi lang ako kontrolado ng istorya, paano ako magagalit kay Feng yan? Dahil lang sa mga ganitong peste na kamag-anak. Grabe naman talaga. Madam, Ginoong Feng. Manager Chen, ito sila. Malalayong kamag-anak ko. Tandaan mo ang mukha nila para sa akin. Sige po, madam. Natandaan ko na po. Kung gagamitin nila ang pangalan ni Ginoong Feng o ang pangalan ko para humingi ng trabaho dito sa hotel, huwag mo nang interviewin. Tanggihan mo na lang. Walang problema. Lulu, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo dahil lang nakapangasawa ka ng mayaman. Mga nakatatanda mo kami. Tama, sa pamilya Feng pa rin ang hotel na ito. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Si Ginoong Feng ang may desisyon dito. At saka, ikinasal na sa'yo si Ginoong Feng. Dapat lang alagaan niya kaming mga kamag-anak mo. Sa ngayon, kamag-anak na rin naman kami ng Feng Corp. Oy, Gawin ang sinabi ng misis. Siya ang boss ninyo. Nagsalita na si Ginoong Feng. Manager Chen, pwede bang i-deliver ang hapunan sa kwarto? Pwede po. Aayusin ko po mamaya. Walang problema. At yung mga bagahe niya? oy. Hindi ba't sinabi ninyo na pipi siya? Siguro yung in-order ko na yon. Ano to? Ginoong Chen, padalhan mo ako ng pagkain dito sa kwarto. Sige, aayusin ko yan mamaya. Ako na ang bahala. Walang problema. Ha? Gutom lang talaga ako. Gusto ko lang kumain. Ito ba ay... Ikaw ang nag-ayos nito? Hindi. Ito yung variety show na ginawa ng grupo namin. Sabi namin, hiramin lang namin ang Kilan bilang location. Tapos hiniram lang namin sa kanila yung ilang props. Sabi ko, subukan natin kung okay. Di pala maganda. Ganito pala. Ganitong klaseng variety show pala ang pinondohan ko. Hindi ko masyadong tiningnan noon. Boss Sang, kanina, nakalimutan kong sabihin. Pinapasabi sa'yo ni Manager Chen, magkaroon ka sana ng isang magandang gabi. Wala na. Kahit anong gawin ko, hindi na ako makakalinis ng pangalan ko. Hey! Hindi. Napakasama ko talaga.
Buti na lang. Muntik na akong hindi makapasa sa pagsubok. Narinig mo na ba? Ang balita ngayon? Ang ating chairman na si Ginoong Feng? Nagsalita na. Peke yan siguro. Hindi ba't hindi nakakapagsalita si Ginoong Feng? Maraming nakarinig mismo. Kahapon lang. Sa Kilan Resort Hotel nangyari. Kumakalat na sa internet. Nagsalita si Ginoong Feng. Dahil sa kanyang misteryosong asawa. Wow, parang naging totoo ang isang Mary Sue story. Mahilig ako sa ganyan, kahit na corny. Nagsalita na pala si Ginoong Feng. Kung nandoon pa ako sa headquarters ng grupo, maaaring iba ang lahat. Oo nga pala, pupunta dito si Ginoong Feng sa susunod na linggo para sa meeting. Kaya, ibig sabihin ba? Yun na yung mga kailangan. Yung iba pag-usapan na lang natin mamaya. Sige. Ingat ka. Salamat ha? Yun yata yung asawa ni Sanglo. Bakit ganon yung tingin niya sa akin? Yung mata niya, baka nagseselos. Lo, may iba pa akong aasikasuhin. Maunan ako. Sige. Bakit ka nandito? May trabaho ako sa lugar na to. Swerte ko naman. Hatid mo na ko. Boss Feng, sabi ng reception sa baba, may isang babae raw na nagpakilalang asawa mo, Boss Feng, ang nag-iwan ng isang bagay para sa'yo. Pumunta tayo sa Restaurant Blanc para kumain. Kahit na ang pabango na Darjeeling tea ay napakapopular na, ang bango-bango pa rin nito. Boss Feng. Kumusta, Boss Feng? Boss Feng, ang bagay na ito, hindi dapat ako ang magsasabi sa iyo nito. Pero hindi ko talaga matiis. Nadadaya ka ni Sanglu. Kung hindi dahil sa lolo ni Feng yan, at ang kasunduan sa pag-aasawa na inayos ng lolo ko, ayaw kong makisama sa isang pipi magkasama. Ang boring naman. Muntik na akong mabagot. Alam mo rin naman, dati, napakaganda ng relasyon ko kay Sanglu. Halos walang itinatago sa isa't isa. Malinaw na napakaganda ng itsura at pamilya mo. Maraming beses na niyang inireklamo sa akin ng palihim. Siya ay isang dalawang mukhang tao. Boss Feng, hindi karapat-dapat sa iyo si Sanglu. Malinaw na mayroon na siya ang gandang tao mo. Pero patuloy pa rin siya kasama ang kasamahan niyang si Shesinan, na may malabong relasyon. Lihim na inirecord ang usapan sa mga kaibigan. Nagkunwaring siya ang nag-anyaya sa akin. Nagchismis sa kanya ng palihim. Ang taong katulad mo ang dapat pag-ingatan. Boss Feng, hindi ko matiis na nadadaya ka ni Sanglu. Sanglu, kahit hindi ako paniwalaan ni Feng yan, pero hindi ka rin niya paniniwalaan. Nag-aral ako kay Aling Chen na gumawa ng kaunting kakanin. Tikman mo nga, kung hindi dahil sa kasunduan ng lolo ni Feng yan at ng lolo ko, ayoko sanang makisama sa isang pipi na katulad niya. Ang boring naman, naiinip na ako. Ang pakikisama sa isang tulad kong walang kulay at mahigpit ay talagang nakakainip. Makatarungan ba sa kanya iyon? Mas mabuti pang magtabi kung sakaling may makilala siyang taong tunay niyang magugustuhan. Sige, magtrabaho ka muna. Pero huwag kang magpuyat ha.
Nagpalit ka ng sasakyan? Nag-post ka sa social media na gusto mo ito ay para sa iyo. Kailan ako nag-post sa social media? Noong nakaraang taon sa social media. Feng yan, ang bait-bait mo naman. Gusto mo? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Ferrari ito ah. Hindi ko inakala sa buhay ko na magkakaroon ako ng Ferrari. Kung may gusto ako, magpo-post lang ako sa social media at tutuparin mo ang hiling ko. Oo. Bilang asawa, bibilhin ko ang gusto ng aking may bahay. Alam kong hindi akin ang araw na iyon, ngunit sa isang sandali, ang araw ay talagang sumikat sa akin. Aray. Muntik ko nang masunog ang buong kusina. Makakain pa ba ito? Akala ko magpapasalamat ako kay Feng Yan. Ginagawa ko ito para patayin siya. Dati, kahit lang ang isagot ko, sasagutin niya yon. Hoy, Sanlo. Tara, kumain tayo. Si. Ay, hindi mo pala kinain to? Pwede yung seaweed strips. 2. Ayaw ko. Kung ayaw mo, bigay mo sa akin. Gusto ko yan. Feng. Itong pagkain, ipapadala pa ba? Kumusta po? Pwede po ba ninyong maipadala ito kay Sanglu? Sabihin nyo lang na galing ito kay Ginoong Feng. Salamat. Sanglu, ito ay galing kay Feng. Kung hindi lang sa lolo ni Feng Yan at sa lolo ko na nagkasundo sa kasal, ayoko sanang makisama sa isang pipi magpakailanman. Nakakabagot. Naiinip na ako. Siguro gusto na niyang umalis. Iniiwasan mo ba ako? Nagsisinungaling ka, halatang iniiwasan mo ako. Nitong mga nakaraang araw, hindi ka na natutulog sa kwarto. Nag-text ako sa'yo, hindi mo rin sinasagot. Ang hirap na nga ng pinagdaanan natin, para umusad lang ng ganito. Ayokong bumalik tayo sa dati. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit? Ayaw mo ba sa akin? Kung may gusto ka ng iba, pwedeng bumitaw ako. Ikaw ang gusto ko. Ikaw pa mismo ang magpapalayas sa sarili mo? Alam ko na. Akala mo may gusto akong iba. Kaya ka ganyan nitong mga nakaraang araw. Ang isang taong komplikado, kailangan talaga ng isang mapilit na kasintahan. Ikaw lang ang laging gusto ko. Naiinggit ka sa sarili mo. Sa wakas, tapos na.
Video mula kay Manager Chen, 2:10 at 30 segundo ng hapon. Hindi ako kumakain ng seaweed noodles. Siksi Sinan, hindi siya kumakain ng kambing. Sa iisang mangkok kami kumukuha, hindi sa mangkok ng isa't isa. Hindi sa mangkok ng isa't isa. Tingnan mo, nandito ang mangkok. At isa pa. 50-50 kami sa bayad. Nakakatuwa naman ang selos ni Feng Yan. Ang cute-cute. Lulu, tumawag ng ilang beses si Tito. Sabi niya, tawagan mo siya pagkatapos mo. Parang nagmamadali siya. Parang nagmamadali. Lulu, Pa. nasugatan ng nanay mo. Hindi na siya makagalaw. Ngayon, Feng Yan? Tumawag si Papa, nasugatan daw si Mama. Hindi na daw makagalaw. Kailangan kong umuwi. Feng Yan. Huwag kang mag-alala. Nakaantabay na ang medical team. Huwag kang matakot, nandito ako. bakit ka ganoon ka balasubas? Naku naman. Nanay! Aray. Aray, pinatawag ko si Lulu para sabihin sa kanyang sa ibang araw, sumama siya kay Ayan para kumain. Bakit ang sasabihin mo? Walang direkta sa punto. Nanay! Ayos lang, ayos lang. Nabili lang ako ng gulay. Nadiskartihan ko ang paa ko. Si tatay mo kasi, nagdrama. May dahilan. Una kong sinabi ang dahilan bago ang resulta. Akala ko si Lulu, narinig lang ang kalahati, umuwi na. Tatay, sa susunod, pwede bang ang resulta muna ang sabihin mo? Natakot ako ng husto. Ikaw ang may kasalanan. Ayan, umupo ka. Upo. Narito na ang sweet and sour ribs. Halika, tikman mo ang luto ko. Nasanay siyang maging spoiled dahil sa akin at sa tatay niya, ang katigasan ng ulo ni Lulu. Siguro nakaka-stress ito sa'yo, di ba? Hindi naman. Sige. Buti na lang marunong kang magsalita. Noong nasa high school pa si Lulu, may grupo ng masasamang lalaki, nakatayo sa ibaba at sumisigaw ng pangalan niya. Lahat sila'y pinalayas ko gamit ang walis. Ang mga batang yan, paano nila makakasabay ang aming Lulu? Di ba, Ayan? Hindi naman. Halika, uminom ka ng kaunti. Ay, tatay. Hindi siya umiinom. Ang galing ng galaw niya. Baka nag-practice siya ng maaga. Halika, kumain ka. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang makipag-away sa asawa mo. Ako, agad-agad akong sumusuko. Matatalo ka sa babaeng mahal mo. Hindi naman nakakahiya. Oh. Halika. Ay, Daddy, Huwag ka nang uminom. masama sa katawan ang sobrang pag-inom. Okay lang yan. Wala pa yan sa simula. Naku. Kitang-kita naman na si Yan ay hindi talaga umiinom. Pinainom mo pa ng ganyan karami? Lulu, samahan mo si Yan para magpahinga. Ako na ang magluluto ng pampagising. Feng Yan. Umuwi na tayo sa kwarto. Feng Yan. Lasing ka na ba?
Legal tayo. Kami. Legal kami. Hindi ako lasing. Pero kaya pa kitang pasayahin. Mahal, Hindi ka lasing. Hindi naman niya alam na sinadya kong hubarin ang damit niya. Bakit ang pula-pula ng mukha mo ngayong umaga? Mainit kasi ang panahon. Busog na ako. Ganoon na lang kinain mo? busog na rin ako. Hatid kita sa trabaho. Boss Feng, napansin kong pumayat ka nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin ba nagluluto sa bahay si Lulu? Paano naman yan? Magaling naman akong magluto. Mas maalaga pa ako kaysa kay Lulu. Nagsasalita ka ng masama tungkol sa asawa ko sa harap ko? Hindi maayos ang itsura sa trabaho. Sinisira ang imahe ng kumpanya, pinaghalo ang personal at profesional na buhay. Sa harap ng boss, nagsisinungaling tungkol sa pamilya. Sinusubukang sirain ang relasyon ng mag-asawa. Walang moralidad. Boss Feng, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Mag-file ka ng resignation. Boss Feng, wala akong balak mag-resign. Nakakasagabal sa paningin. Mababa ang pagkatao. Ang kumpanyang magtatanggal sa'yo. Ikaw. Paano mo nagawa yan? Kung ang presensya mo ay makakaapekto sa relasyon namin, hindi ka dapat nagpapakita sa lugar na makikita ng asawa ko. Pinatanggal mo ako dahil kay Sanglu? Pwede pa kitang ipagbawal sa buong industriya para sa asawa ko. Nandito ka na pala. Ang tagal kong naghintay. Gutom ka na siguro. May dala akong pagkain. Hoy, nasaan ang reward ko? Yun na lang? Fengyi. Oy, Oy, nasugatan ako. nasugatan ka? Nandito rin si Feng Bai. Sa bar, di ba? Anong nangyari? Parang nasa bar silang dalawa. Nag-away dahil sa isang babae. Sa orihinal na kwento, ginulo ni Feng Yi si Qiao Shi na nagtatrabaho sa bar, si Feng Bai na nagtatanggol sa kanya, kaya nag-away sila. Tumawag sa akin ang manager ng bar, pero hindi ko pinansin. At sinadya kong magdulot ng hidwaan sa pagitan ni Feng Yan at ng dalawa niyang kapatid, ang karakter ng kontrabida. Nakakainis talaga. Tara, samahan mo akong ayusin sila. Tigilan nyo. Tigilan nyo nga. Tigil na. Tigil na nga. Ate. Kuya. Kumalma ka nga? Ang galing mo na ah. Sa madaming tao pa talaga kayo nag-away, ha? Hindi ba kayo nahihiya? Masakit ba? Kung
ganyan ka, paano ako magiging mapagkakatiwalaang panganay na manugang? Kayong dalawa? Xiaoxi, tao siya. Hindi siya parang, Laruan na pag-aagawan nyo. akala mo kung sino ka, bida sa nobela? Pwede ka nang hindi rumespeto sa kagustuhan ng bida? Oo nga, oo nga. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pantay-pantay ang lahat? Kahit fictional character, tao pa rin siya. May karapatan din siya. Anong hinahamon mo? Tigil ka dyan! Kung may sasabihin ka, bakit hindi mo sabihin? Sabihin mo ng maayos sa kuya mo. Kung hindi maintindihan ng second brother mo, nandyan naman ang eldest brother mo. Kung lagi ka lang magtitimpi at hindi magsasalita, parang ikaw lang ang may utak. Kayong dalawa? Ang hirap-hirap ng pinagdaanan ng eldest brother nyo para alagaan kayo. Inalagaan kayo ng buong puso. Siya na ang naging tatay, siya pa ang naging nanay. Tapos kayong dalawa, ganyan ang ginagawa? Tumangkad lang kayo, hindi tumalino. Nagpapanggap kayong mga bida sa teleserye? Ate, tama na po. Huwag na kayong magalit. Medyo masyado na pong masakit. Alam na po namin ang mali namin. Kanina lang, biglaan lang po. Kaya ko siya sinuntok. Ikaw. Pasensya na po, ate. Halika rito. Ang galing. Ikaw na ang pinakamagaling sa buong mundo. Sige na, tama na yan. Ang galing talaga ng ate. Ito ba ang sinasabi mo? Mag-ikot-ikot. Ikaw ang una na lalaking nakasakay sa orange ko. Ano sa tingin mo? Isang karangalan. Paano nangyari na ang isang lalaki ay pinapasakay ng isang batang babae? Ano ba ang alam mo? Ito ay trip ng mga kabataan ngayon. Hala, isang lalaki, pinapasakay ng babae. Wow, ang mga kabataan ngayon, ganito na ba sila ka? Interesting. Okay ka lang ba? Namatay sila sa isang aksidente sa kalsada noong isang malakas na bagyo. Malakas na bagyo. Si Papa ang nagmamaneho, nag-away silang dalawa. Nawalan ng kontrol sa emosyon si Mama at sinunggaban ng manibela. Bumangga ang kotse sa tabi ng kalsada. Bago ito nagliyab at sumabog. Itinapon ako ni Mama sa isang lawa sa tabi ng kalsada, kaya ako nakaligtas. Noon, gusto kong humingi ng tulong, pero nalunod ako sa tubig. Hindi ako makapagsalita. Nang magising ako ulit, nasa ospital na ako. Matagal bago ko nalaman. Noon, may sakit si Mama. Hindi niya kaya makontrol ang kanyang emosyon. Hindi ko napansin. Kung noon pa lang ay alam ko na. Nang mas maaga. Hindi kaya sila pareho buhay pa? Hindi mo kasalanan ito. Napakabata mo pa noon. 6 o 7 taong bata ka lang noon. Hindi mo nga kayang alagaan ang sarili mo. Paano mo malalaman ang nararamdaman ng mga matatanda? Mula noon, ayoko nang magsalita. Fong yan, hindi mo kasalanan ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat naman ay lilipas din. Bago umalis ang nanay mo, sa huling sandali, ang iniisip niya ay ang paglaki mong maayos. At tulad ng gusto niya, naging ipinagmamalaki mo siya. Kahit noong hindi ka makapagsalita, tinanggap mo ang responsibilidad sa pamilya Feng at inalagaan mo ang 2 nakababatang kapatid mo. Pinalaki mo sila. Ang galing-galing mo talaga.
Ang nanay at tatay mo sa langit, siguradong nagsisisi sila. Dahil sa isang aksidente ay iniwan ka nila. Marami kang pinagdaanan mag-isa. Nahirapan ka talaga. Sa bawat malakas na ulan sa hinaharap, sasamahan kita. Ano man ang gawin ko, isasama kita. Kahit nanonood ako ng TV, kasama kita. Kahit naglalaro ako ng Switch, kasama kita. Gagawa tayo ng maraming bagay. Para kahit isang saglit, hindi mo maiisip ang mga nakaraan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bawat ulan sa tagsibol? Nagdudulot ng init? Kapag lumipas na ang mga ulan sa tagsibol na ito, magiging maganda na lang ang panahon. Feng yan, ganoon din sa'yo. Kahit alin ang mauna, bukas o aksidente, mabubuhay tayo sa kasalukuyan. Palagi akong sasamahan ka. Ayos ba? Siya. Feng yan. Feng yan. Feng yan. Feng yan. Bakit naman ako nanaginip ng pagbagsak ng eroplano? At ang totoo pa talaga, parang totoong nangyari. Nakakapagsalita na si Feng yan, ang landas ng mga kapatid niya, at ng bida, na bago na rin. Yung dalawang batang lalaking yan, alam na rin kung paano magsikap sa pagligaw. Lahat ay umuusad ng maayos. Bangungot lang siguro yon. Ate, Feng Yi, tanong ko lang, meron ba kayong pribadong eroplano? syempre naman ate. At dalawa pa nga. May lisensya pa sa pagpapalipad ang kuya ko. Yung nasa panaginip, helicopter ng pamilya Feng yon. Oo nga pala ate. Biglaan kasing umalis ang kuya ko. Ayaw ka raw niyang gambalain sa pagtulog. Pinapasabi niya sa akin. Pagkatapos niyang umalis ate, Parang panaginip na nagpapahiwatig yon. Si Feng yan ang nagpapalipad ng helicopter. Matagal ko nang hindi maintindihan. Bakit ba natatakot sa kanya ang dalawang kapatid niya? Pero sa nobela, naghiwalay ang landas nila sa huli. Naipasa sa akin ang malaking pera ni Feng Yan. Tapos naibigay ko sa mga kamag-anak. Dahil sa aksidente ng eroplano ni Feng Yan, namatay siya. Nasaan ang helicopter? Hindi mo ba sinabing hindi pa ito umaalis? nako ate. Isang bangungot lang, nagpanik ka na agad. Grabe naman ang pagmamahal mo. Para kang nag-aalala ng walang dahilan. Magaling naman magmaneho si kuya. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong numero ay nakapatay na ngayon. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong. Hindi rin masagot ang tawag. Hindi rin sumasagot sa text. Nako, Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Ate, huwag mo namang isumpa si kuya. huwag kang umiyak ate ako. Hindi ko naman sinasadya. Kung malaman ni kuya, papaluin na naman ako niyan. Pangalawang binatang Ginoo, Ginang Feng. Yung helicopter ni President Feng, na bago ang oras ng pag-alis. Sinasabi mo bang hindi pa siya nakasakay? Hay hindi po. Para makauwi siya ng mas maaga, lumipat siya sa ibang helicopter. Sa ibang lugar ng pag-alis. Dapat ay lumipad na ito ngayon. Ate, Gusto mo bang kumain tayong dalawa? Lagdaan. Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang asawa ko, si Feng Yan. Bakit? Ginawa ko na ang lahat ng pagsisikap ko. Si Feng Yan, sa wakas ay nagkaroon na ulit ng kaligayahan. Bakit hindi pa rin nagbabago ang kinahinatnan? Isang buhay yan. Bakit ganito kasama ang tadhana? ate. Normal lang nalalabas si kuya. Huwag mo namang sindakin ang sarili mo. Ayos lang yan. Pagbaba niya ng eroplano, siguradong tatawagan ka niya agad. Pangako. Ay nako. Mahal. Ha?
Kuya! Ako, nananaginip lang ba ako? Ayos ka lang? Buhay ka pa? Pasensya na at nag-alala ka. Pero hindi ba't sumakay ka na sa eroplano? Isang segundo, bago mag-take off ang eroplano, parang may naramdaman ako. Kaya binuksan ko ang cellphone ko. Nakita ko ang mga mensahe mo. Hindi mo ba napapansin na parang baliw ang mga mensahe ko? Ang naramdaman ko lang ay sobrang nagmamalasakit ka sa akin. Nakita ko lahat ng mensahe mo. Mahal, masaya ako. Nagpadala ka ng napakaraming mensahe ng pag-amin mula sa puso mo. Ngayon, gusto kong marinig ito ng harapan mula sa iyo. Patingin nga ng cellphone mo. Huli na. Nasa ulo ko na lahat. Feng yan. Hindi ba niyo ako napapansin? Nakita ko na ang isang taong anibersaryo ng kasal, na ganoon kagrande ang pagdiriwang ang kuya natin. 6 na buwan din ang ginawa. Alam mo ba yung tinatawag na double 100 days? Sa tingin ko, angkop na magkaroon siya ng pagdiriwang bawat buwan. Paano mo nalaman na hindi niya iniisip yan? Siguro, hinahadlangan ng ate. Diba? Ang bossy na boss na in love, nakakatakot talaga. Ang ganda mo ngayon, ate. Gusto kong magdikit-dikit. Masisira ang makeup ng asawa ko. Kuribot. Lagdana. Tama ang sinabi ng asawa ko. Wow. Masaya. Ako ay palaging matapang. Hindi sumusuko. Ang Panginoon ng Kapalaran